So yun na guys, ayan na, tapos na yung ating fish trap. So ayan na yung pintuan niya. Ayan yung pasukan ng isda, kabilaan yan guys. Dito sa kabila yung isa, ito, ayan. So ito yung pangalawang pasukan, dalawa yan, magkaharapan. So ayan na, yan yung laki niya guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung plan kung paano gawin to. So guys, welcome back to my YouTube channel. Ngayon, hindi tayo makapagdala mga idol. So dahil nasira yung dala natin nung nakaraan. So ngayon guys, i-share ko sa inyo kung paano gumawa ng bubo or fish trap. Ano nga ba itong tinatawag na fish trap? Ito guys yung panghuli ng isda na hindi mo na kailangan gumamit ng lambat. So ang paggawa nito guys is ano lang, kawayan. So guys, ipapakita ko sa inyo at isasaad ko na rin sa inyo kung paano gawin at yung sukat nito, kung gaano kalaki, gaano kahaba, kasi with plan to mga idol. With plan yung fish trap na gagawin natin. So itong video na to para sa gustong matuto, lalo na yung mga vlogs nila, yung mga ina-upload nilang vlogs ay tungkol sa pangingisda, mga idol kagaya ko. So ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang fish trap na to o bubo na tinatawag sa amin. Bubo siya. So guys, panoorin nyo to guys ng tapos. Dalawang daanan nito guys with plan para hindi na po kayo mahirapan magsukat kung gaano kalaki, kung gaano ka taas. Kompleto na guys, kompleto detalye yung fish trap na to kung paano gawin. So guys, panoorin nyo to kung paano ko gawin ang fish trap na to. Ito na, ipapakita ko sa inyo. So guys, ito yung ating fish trap or bubo na ginagawa natin mga guys. So papakita ko sa inyo kung paano gawin yan, yung sukat niyan, tsaka yung plan niya. So ito yan guys. So guys, ito ang dalawa niyang daanan papasok sa loob. So yung isang daanan yan guys nasa kabila, kung nakikita nyo doon. So ikot tayo guys. Yan, hindi pa tapos. Ito yung gagawin natin ngayon guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano pagtali. So ito may sukat din to guys kung gaano kalayo. Then ang angat niya sa ilalim. Ayan, may angat siya sa ilalim guys. Ito yung angat niya. Tsaka ito guys, ito yung straw yung nilagay ko kasi pagkawayan masyado matigas, palalambutin natin, pero yung straw malambot to. Tapos yung kulay ng straw nakaka-attract din yan sa isda guys. Yan yung dahilan kung bakit pagpasok nila hindi sila makalabas, kasi parang pagtingin nila ulit siya guys, yung sarado. Kaya ganyan, nakatali lang yan guys. Ganun yan, tali lang siya. Ganun din yan guys, nakaangat din siya dito. So mamaya ipapakita ko yung plan ng paggawa nito at saka yung sukat ng pinakabunganga, yung daanan ng isda papasok. Ayan guys, ito yung pangalawang daanan niya paloob. Same din dun sa kabila. Pili ang isda dito guys, hindi pwedeng maliit, talagang malaki. Nakikita nyo guys, kasya yung kamay ko. Ayan siya. So may tali dito guys. Ito yung tali niya. Ito ay pang attract din sa isda para pumasok sila sa loob. Ito, katagalan nito guys ay nagkakaroon siya ng lumot. Yung telang ito, kinakapitan siya ng lumot. Kaya siya guys. So ito yung gamit natin. Puro kawayan lang guys. Huwag kayong gagamit ng bakal, puro kawayan guys. Kasi yung kawayan talagang attractive yan sa isda guys. Kaya ito na, umpisa na natin guys kung paano gawin. So guys, ganito lang yung pagtali niyan guys. So kailangan na across lang, tapos ilalak nyo lang na maigi para hindi siya gumalaw-galaw ng gano'n guys yung kawayan. Ginagamit yung tansi dito guys, number 80 to. Number 80.
natin yung camera guys. Yan. Yan lang guys. Oh. So, ito guys, pwede itong gamitin sa kahit anong klase ng tubig. Mapasapa, mapaalat, tsaka mapatabang na na tubig. Basta may isda guys, sure ball yan. Papasok at papasok yan sa loob. Medyo matagal-tagal lang to guys gawin, pero pag sanay na kayong gumawa, mabilis lang ang proseso niya. Ito naman ang kagandahan nito guys, ay ilalatag mo lang, ilalagay mo lang sa tubig, tsaka pabayaan mo lang. Mga hapon mo na, pag umaga mo ilagay, pag umaga nyo ilalagay ito guys, pwede nyo pandawin sa hapon. Ito guys, talagang sure bula na makakalibre kayo sa ulam pag ito yung nailagay na. Walang pain to guys, wala. Yun lang yung mga palamuti dyan na nilagay ko. Yun lang yung pang-attract sa isda guys. Yung mga nilalagay kong dyan, palamuti sa loob. Kagaya ng tela kanina na pinakita ko. Guys, yan, isa sa number 1 na pan-attract yan. Talagang sure bulat ang kuha ng isda dito guys. Sa fish trap na to. Dito kasi guys sa Binangonan, ang tawag dito to ay roborat. Pero yung roborat nila mga bakal yun guys. Yung steel matting yung ginagawa nila. Nga lang katagalan nabubulok na mabilis kalawangin kasi siyempre tubig. So ito, medyo matagal din umubuhay nito guys sa tubig. Yung fish trap na to, bubo ang tawag kasi sa amin ito guys sa probinsya. Kaya sa gusto matuto dyan, panoorin nyo itong video na to para matuto kayo kung paano gumawa ng fish trap na to. So napakadali lang gawin to guys. Sa umpisa lang mahirap. Parang gumagawa lang kayo ng hawla ng ibon. Yung na to, yung fish trap na to. Kaya pili ang huli nito. Tilapia, dalag, ito, pumapasok dito guys. Yung ganong mga isda. Kahit sa tubig alat guys, sa dagat, pwedeng yung gawin to. Pwede yung ilagay to. Kaya pag sinubukan nyo to guys, sure bull yan. 100% to guys. Na talagang may mahuhuli kayo bawat araw. So ang problema natin guys, baka kapusin tayo sa kawayan. Ito nga guys, ginagawa ko lang tuwing pag-uwi ko galing ng trabaho. Ito lang, nasaglit ko siya ng gawa. Guys, tapos na yung natin, yung fish trap natin. So kaso nga lang nagkaroon ng diferensya dito sa may dulo. Ito, kinapos tayo ng ng kawayan. So dudugtong natin, ito na lang. Pero dito okay na, tapos na. Yun. So ito itatali na lang. So kinapos tayo guys. So magdudugtong pa tayo ng 1, 2, 3, 4, 5. 5 kawayan guys yung kapos. So dudugtungan natin do. Guys, tapos na. Tatali na lang natin yung bawat pagitan nito. So yun na guys, ayan na, tapos na yung ating fish trap. So ayan na yung pintuan nya. Ayan yung pasukan ng isda, kabilaan yan guys. Dito sa kabila yung isa, ito, ayan. So ito yung pangalawang pasukan, dalawa yan, magkaharapan. So ayan na, yan yung laki niya guys. So mamaya ipapakita ko sa inyo yung plan kung paano gawin to.
para hindi kayo mahirapan pag ginaya nyo o gagawin nyo. So may plan yan mga idol. So ipapakita ko sa inyo. So guys, ipapakita ko rin sa inyo kung saan kukunin yung huli nito pag may huli na sa loob nito. So ipapakita ko sa inyo kung saan kukunin. So guys, ang ano nito, ang pintuan nito kung saan kukunin yung huli, nandito guys sa ilalim. Ito guys, yan, ito yung pinakailalim nya. Yan, iaangat nyo naman to guys, aangatin nyo, then yan yung pinto guys. Yan yung pinto nya. So ito guys, nakaganon lang oh. Yan, tapos kukunin nyo lang yun, ganyan lang guys. Ayan na, yan yung pinto nya. Ito, yan guys, yung pinto nya. Dito nyo kukunin yung huli, kahit dito abot naman yan guys, abot yan. Tsaka pwede nyo itaktak yan guys sa bangka o sa whatever kung paano nyo kukunin yung ano, yung huli nito. So yan na guys, yung loob nyan. So guys, ngayon tapos na natin yung fish trap natin na ginawa, yung bubo kung tawagin sa amin. So ngayon ipapakita ko naman sa inyo yung plan kung paano, hindi kayo maligaw guys kung paano gawin. At saka nandito na lahat, yung sukat, yung laki, yung haba. So nandito na lahat, kumpleto detalye to guys. Kaya panoorin nyo to. So ayan, so guys, so ayan na. Maraming salamat sa inyong panonood mga idol. Pakita ko na sa inyo yung plan, kaso sa hindi pa nakaka-subscribe mga idol. So huwag na kayo magkatubiling pindutin yung bell button para updated kayo sa iba pang mga vlogs at video namin. So yun lamang guys, maraming salamat sa inyong panonood. So God bless sa inyo lahat. So kita-kits tayo sa next video namin mga idol. Maraming salamat.